The rice production program of the government to achieve self-sufficiency for the country is on target. 2012 was a record-breaking year with a harvest of 18 million metric tons. For this year, the projection is 20 million metric tons. By 2014, the country will be self-sufficient. What is the secret of this program implemented by the Department of Agriculture under the leadership of Secretary Proceso Alcala? So joining us tonight is Agriculture Assistant Secretary Dante de Lima. He's a national program self-sufficiency program. Good evening, sir. Good evening. Magandang gabi po sila. Sir, what is contributing to the success of the government's program to attain self-sufficiency in rice for the country? First, the intensive irrigation project, no? Implementation of irrigation project. So, merong political will ang ating pamahalaan ngayon na ipatupad, no, ang irrigation project. At i-deliver ang lahat ng suporta para sa ating mga magsasaka. Nabanggit niyo po yung irrigation, na-expand na po ba yung areas na kung saan po maaaring magtanim ang ating mga farmers? Mula ng 2010 hanggang ngayon, meron na tayong expansion for almost 150,000 hectares. Mga ilang probinsya po ang sakop nito? Ito ay kalat sa buong kapuluan ng Pilipinas. No? Ang laki pa ng dapat ayusin ang ating pamahalaan. Napag-uusapan po dito yung pag-i-import at export po ng rice, ang ating self-sufficiency target for this year sa 187,000 metric tons. Kumusta po yung programa natin ng self-sufficiency? Yung 187 metric ton ay kailangan natin yan for buffer sa ating lean season this July and August. Pag maganda ang ating ani, ng third cropping di sa June, posible pang buffer na lang natin yan sa mga calamities, no? During December or November, December na typhoon season ng ating bansa. So, kumusta naman po ang yung kita po ng ating mga farmers? Sa ngayon, sa tingin natin, hindi pa ganun ka-competitive yung ating mga magsasaka dahil kailangan muna ayusin yung mga fundamentals, no, sa production, yung patubig, yung daan, yung irigasyon, no, at iba pang mga pamamaraan, teknolohiya, no, credit, utang para sa ating mga magsasaka. Maliban po dun sa mga nabanggit nyo, ano pa ho ba yung mga programs ho ngayon na nakakatulong para tumaas ho at least yung kinikita ho nila kada araw? Sa ngayon, tinitingnan natin na paano palalakasin, no, yung ating NFA, yung local procurement ng ating NFA para makakatulong sa ating mga magsasaka para mababili ng ating NFA sa tamang presyo ang kanilang palay. Maliban dyan, tinitingnan din namin yung diversification, no, ng farming system ng ating magsasaka. Ngayon ho, sir, na-awardan din ho yung top 10 rice-producing provinces sa 48 towns all over the country. Magkano ho yung binigay na premyo ho dito? At kumusta po yung mga nanalo? Meron tayong 10 probinsya na nabigyan na tag 4 million pesos in term, ito ay proyekto, hindi ito cash. Merong 48 na munisipyo, no, na tag 1 million at around 440 na agri-extension workers. So ito ho lahat na magagamit sa pagtatanim? Ito'y gagamitin bilang support ng proyekto sa ating mga magsasaka. Pero itong ang award, no, or yung premyo ng ating mga agriculture extension workers ay para sa kanila personal, no, na pangangailangan. Okay. Ngayon ho na dahil alam naman natin na magsa-summer na at meron din tayong mga paparating na mga bagyo. Kumusta ho yung rice production natin? Although alam ho natin na meron ho tayong mga programa, may programa ho yung DA na mas patibayin pa itong mga crops na tinatanim ng ating mga farmers. Actually, ang ating pinalalakas ngayon yung ating Philippine Crop Insurance, no? Dahil ito ay direktang tugon kung tatamaan ng calamities ang ating mga magsasaka. Dahil hindi madali kasi yung research and development. Meron din tayong ini-introduce ngayon ng mga bagong mga
stress tolerance variety, tulad ng mga flood tolerant varieties, mga drought tolerant varieties, pero ito ay kailangan muna ng panahon sa trial or adaptability trial itong mga bagong binhi. So sa ngayon ho, paano ho masisigurado na ang supply ho natin ay hindi maapektuhan kahit na bagyuhin ang mga tanim ng farmers? Over and above sa aming target this year ay yung target ng damage ng ating calamities. At average yearly, meron tayong damage na mga 600,000 metric ton. So over and above sa ating target na 20 million this year, so nakatarget na rin yan. So sir, any final words? Positibo ho ba kayo na right on target ho tayo sa ating self-sufficiency at eventually tayo na rin ho ang ma-export ng rice sa ibang bansa? Actually, nasa first quarter tayo ngayon at ang based doon sa aming target at based doon sa aming mga meetings, consultation with the local government units, ating mga provincial agriculturists, nakatarget naman lahat yung 20 million. At ngayon, nakatarget na rin sa atin ngayong taong ito na mag-export tayo sa ating mga specialty rice o yung ating mga colored premium rice varieties para sa ibang bansa. Mga 100 metric ton ito. Alright, good luck po sir at marami pong salamat for joining us tonight on News Live. That was Assistant Secretary Dante De Lima, National Director for the Rice Self-Sufficiency Program of the government.